Long Distance Relationship o LDR. Madalas nating iniisip na madali lamang ito, pero kung ikaw ang mapupunta sa kanilang sitwasyon, baka sukuan mo na kaagad. Marami ang nagsasabi na ang isang relasyong malayo ka sa taong mahal mo ay imposibleng magtagal. Kumbaga, imposibleng magkaroon ng forever. Pero bakit nga ba? Pwede kayang dahil sa tukso o sa simpleng pangungulila lamang ng puso? Ang long distance relationship ba sa ating kwento ngayong araw ay magtatagal din? O tulad din ito ng marami ng kwento ng pagkabigo at paglimot sa mga pinangako nyo noong kayo ay magkalayo? Mga kabarangay, naranasan mo na ba ang LDR? Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Rizalyn but you can call me Riza for short. Bata pa lamang ako ay isa na akong fan ng pag-ibig at happily ever after. Siguro dahil yon sa madalas kong panonood ng telenovela na kung saan kahit na anumang mangyari sa mga karakter, magkalayo man sila ay nagkakabalikan pa rin at nagkakatuluyan sa bandang huli. Kaya naman umaasa ako na balang araw ay may isang lalaki din ang kakatok sa pinto o kaya naman ay makakasalubong ko. At parang magic na mamahalin niya ako ng sobra at magsasama kaming masayang masaya. Pero sa isang iglap ang paniniwala ko sa pag-ibig ay biglang nagbago. Naglaho na parang bula. Hindi ko makakalimutan ang araw na iniwang kami ni Mama para sa ibang lalaki. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa rin kung paano nagmakaawa si Papa na siya na lang ulit ang ibigin niya. Hindi na ako masaya, Leo. Kung ikaw, kontento ka na sa ganitong buhay, pues ako hindi. May pangarap pa ako at hindi ganito. Ano bang pinagsasabi mo? Paano ang mga anak natin? Hindi ko alam. Maawa ka, Katrina. Ikaw ang buhay ko. Huwag mo kaming iwan. Tama na. Nakapagpasya na ako. Kung ipagpapatuloy lang natin ito, maglolokohan lang tayo. Paano na ang mga bata? Hahanapin ka nila. Bahala ka na, Leo. Alam nating dalawa na hindi ako magiging mabuting ina para sa kanila. Hindi ko kayang mag-isa, Katrina. Utang na loob. Kahit para na lang sa mga bata. Tatanggapin ko kahit maglokohan na lang tayo. Sobra ang pagmamakaawa ni Papa noon. Para bang hindi na siya makakahanap pa ng iba. Naawa nga din ako sa itsura niya. Pero kahit na anong gawin noon ni Papa ay wala na talaga. Mukhang matagal nang nag-decide si Mama. Napaka-selfish niya na gawa niya kaming talikuran para lang sa sinasabi niyang pangarap. Ano pa ba kami para sa kanya? Isang tuta na basta-basta na lamang niyang iiwanan? Lagi ko na lang nakikita si Papa na mag-isa sa sulok na parang bata at hindi makausap. Hindi makakain, hindi rin makatulog. Nahihirapan ako sa sitwasyong yon ni Papa. Minsan nga hindi ako nakakapasok para lang bantayan siya kasi baka kung ano ang gawin niya sa kanyang sarili. Ate, bakit ba ganyan si Papa? Hindi na ba talaga babalik si Mama? Oo, Junior. Kaya nagkaganyan si Papa kasi mahal niya si Mama. So mula ngayon, hindi ko na siya tatawaging Mama dahil iniwan niya tayo at wala na siyang karapatan na tawagin pa tayong anak. Junior, kahit na iniwan tayo ni Mama, huwag mong kakalimutan na anak niya pa rin tayo. At kung wala si Mama, wala din tayo. Ate, tama na. Huwag na tayong umasa sa isang bagay na malabo nang mangyari. Grade 6 si Junior noon, Papa Dudut, at alam kong naiintindihan na niya ang mga nangyayari sa amin. Alam kong kahit na hindi niya sabihin ay naapektuhan din siya sa ginawa ni Mama, kaya ako, Papa Dudut, magmula noon ay hindi na ako naniwala pa sa pag-ibig. Sinabi ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ako magpapauto pagdating dyan.
Siyempre mahirap na baka mabokya din ako katulad ni Papa. Uy girl, may nagpapakamusta sa'yo. Ay naku wala akong panahon sa mga ganyan. Kilala mo si Drew? Yung taga-kabilang section na akala mo gwapo-gwapo? Uy, grabe ka naman. Totoo namang gwapo siya eh. Bakit pa kasi ayaw mo sa kanya? May allergy ako sa lalaking ganyan. Hay nako, Rizalyn. Tatanda kang dalaga niyan eh. Okay lang tumandang dalaga. Wag lang masaktan. Ang bitter mo, girl. Ang dapat sa'yo ipagawa ng rebulto. Ang Palaya, capital of the Philippines. Bahala ka nga dyan. Kung wala kang magawang mabuti, hayaan mo na lang ang love-love na yan. Sa totoo lang ay nawala na ako ng ganang maniwala pa sa magagawa ng pag-ibig. Marahil ay dahil sa nangyari sa aming pamilya. Alam kong balang araw ay mai-inlove din ako pero sisiguraduhin kong sa tamang tao na, Papa Dudut. Ayoko naman kasing mabokya katulad ni Papa. Gaya nga ng sabi nila, time heals all wounds. Panahon lang talaga ang makapagsasabi kung kailan maayos at makakalimutan ang lahat ng nakaraan na. Pinagbutihan ko ang aking pag-aaral habang ako ay naging student assistant at puma-part-time din sa mga fast food chain. At dahil doon ay malaki ang naiambag ko sa aking pag-aaral. Si Papa ay nakabili ng pampasaherong jeep mula sa binenta niyang lupa na pamana daw sa kanila ng kanilang mga magulang. Nang makuha niya ang kanyang ambag ay binili niya na kaagad ito ng jeep at araw-araw siyang namamasada. Samantalang si Junior naman ay porsigido din sa kanyang pag-aaral. Lagi siyang kasama sa Dean's Lister. Nagpatuloy ang aming buhay, Papa Dudut, kahit paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin si Mama. Lalo na kapag nakikita ko yung mga kaklase ko na kasama nilang nagsisimba ang kanilang mga magulang. Pero kahit ganoon, Papa Dudut, kontento naman ako sa kung ano ang meron sa akin. Anak, may sasabihin sana ako sa iyo. Ang sabi ni Papa nang makita niya ako mag-isa sa aming balkonahe. Ano po yun, Pa? Ang tanong ko naman. Umupo ito sa tabi ko at saka inakbayan ako. Anak? Hindi ka ba magagalit kung sasabihin ko sa iyo na in love ako? Ang sabi ni Papa na maging siya ay tawang-tawa sa kanyang sarili. Pa, ano ba namang joke yan? Ang sabi ko sa kanya. Hindi ako nagjo-joke, anak. Totoo ang sinasabi ko. Nakita kong seryoso si Papa sa mga sinabi niya. Kaya naman nanahimik ako at pinakinggan ko muli ang kanyang sinasabi. Akala ko kasi, anak, hindi natitibok ang puso ko sa iba. Alam mo namang mahal ko ang mama mo at magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala na akong pagtingin para sa kanya. Ang sabi pa ni Papa na mukhang ganado ng magkwento. Sino ba yan, Papa? Ang tanong ko sa kanya. Si Rose. Sales lady siya at madalas ko siyang maging pasahero sa jeep. Hanggang sa unti-unti ay nakilala ko siya. Magkaedad kami ni Rose, yun nga lang hindi na siya nag-asawa dahil na-frustrate daw sa first boyfriend niya na nangakong magpapakasal pero walang nangyari. Iniwan lang siya. Ang sabi ni Papa. Nakita ko ang kislap sa mga mata niya. Kaya alam kong mahal talaga ito ni Papa. At wala din naman akong nakikitang dahilan para pigilan ang nararamdaman niya. Siguro nga pagkatapos ng lahat ng mga nangyari ay panahon na rin para muling buksan ni Papa ang kanyang puso para magmahal muli. Hindi ito magiging madali dahil sigurado ako na kasama kami sa mag-a-adjust, pero ganun pa man, Papa Dudut, ay masaya ako kay Papa. Dahil naka-move on na rin siya. Sana nga ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan ni Papa. Naging maayos ang buhay namin, Papa Dudut. Simple pero masaya. Nakasama na namin si Tita Rose na girlfriend ni Papa. Hindi na kami tumutol pa ni Junior sa pag-ibigan nila dahil nakita namin kung gaano kabait si Tita Rose. Hanggang sa makapagtapos na ako ng aking kolehiyo at nagsimula na akong maghanap ng trabaho.
Hindi biro ang gumising ng maaga tapos ay sasabayan ng traffic at pipilahan ng lahat ng may mga job fair. Real world na talaga ito at kahit ano pang gawin ko ay kailangan ko talagang maghanap ng trabaho. Excuse me miss, may job fair ba talaga dito? Katakot naman tong si kuya. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Buti na lang, gwapo. Miss, narinig mo ba ako? Hindi naman ako bingi. Oo, may job fair dito. Napaaga lang siguro tayo kaya konti pa yung mga tao. Ah, ganun ba? Pwede ba akong tumabi sa'yo? Nakakatawa ka, kuya. Nagpapaalam ka pa talaga. Nakaupo ka na nga, di ba? Alam mo miss, tatanda kang dalaga. Ang sungit-sungit mo kasi. Kuya, pwede ba? Wala akong panahon sa mga palipad hangin mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bistado ko na yung mga galawang ganyan. Magpapakilala tapos liligawan tapos mag-iiwan. Ay nako talaga. Don't me, kuya ha. Miss, ngayon ko lang alam na uso pa pala ang maging assuming ngayon. O siya, sige na. Doon lang ako sa kabilang linya. Okay na ba miss? OMG as in oh my gosh. Totoo ba yun, Papa Dudut? Nagawa ko ba talaga yon? Nakakainis. Baka nga masyado ko naging assuming. Hay nako, sobrang nabatrip ako ng araw na yon, Papa Dudut. Kaya siguro kahit isa man lang sa mga nag-interview sa akin ay wala pa ring tumatawag. 2 linggo na simula nang nagkita kami noong lalaking yon at ayoko din siyang makita. Sobrang nahihiya na ako sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng trabaho at hindi naman ako sumuko. Lalo na nang makita ko ang mataas na grades ng kapatid ko, sinabi ko sa sarili ko na pag-aaralin ko siya sa isang magandang universidad. At hindi na niya kailangan pang danasin ang lahat ng napagdaanan ko. Pero unti-unti ay nawala na ako ng pag-asa. O anak, bakit nakabusangot ka ata dyan? Paano kasi papa? Ang dami ko nang inaplayan pero bokya pa rin. Kung magkonduktor na lang ako sa'yo, tapos pasahurin niyo ako. Loko kang bata ka. Kung ano-anong iniisip mo. Ano ba kasing plano mo? Pa, gusto ko na kasi talagang makakuha ng trabaho para makapag-ipon ako at makapunta sa ibang bansa. Huwag ka muna kasing magmadali anak. Parang pag-ibig lang yan. Hanap ka ng hanap kung saan-saan. Hindi mo alam, nandyan lang pala ang kailangan mo lang ay maghintay. Ay naku si Papa, siningit na naman yung love life niya. Totoo naman anak masyado ka kasi nape-pressure. Relax ka lang anak at kung para sa'yo darating yan. Napakaswerte ko talaga Papa Dudut. Ewan ko ba pero ang laki ng impact niya sa akin. Lalo na sa mga payo niya. Siguro nga Papa Dudut ay masyado akong nagmamadali na makahanap ng trabaho at umpisahang tuparin ang pangarap ko. Pero ang sabi nga nila, lahat tayo ay may kanya-kanyang panahon. Baka siguro kailangan ko pang maghintay ng konting sandali. At papasaan pa at makikita ko din yung para sa akin. 1 buwan, 2 buwan hanggang sa magta-3 buwan na akong naghihintay pero wala pa rin. Halos mawala na ako ng pag-asa pero totoo nga ang sabi ni Papa. Kailangan ko lang maghintay. Papaalis na sana ako noon ng bahay para pumunta sa internet shop sa kanto para makapag-search ng pwede kong applyan na trabaho. Buti na nga lang at dala ko yung cellphone ko para pagtunog nito ay nabasa ko na kaagad. Good morning ma'am. This is Ryan from HR department. And I am glad to inform you that you passed our interview. You have an appointment tomorrow, 8 a.m. at our office for your requirements. Again, congratulations. Halos magsisigaw ako sa sobrang tuwa ko Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nanalo ako sa loto. Eto na nga talaga yung hinihintay ko. Anak, ano ba yung sinisigaw-sigaw mo dyan? May nangyari ba? Ang tanong ni Papa. Pa, may good news ako sa inyo. Ang sabi ko kay Papa. Talaga anak, ano yun? Ang pag-uusisa naman niya. Tanggap na ako sa trabaho Papa at pinapapunta nila ako bukas para sa mga requirements ko. Ang sabi ko naman sa kanya.
Nakita kong halos mangiyak-ngiyak na si Papa. "Oy Papa, wala ka bang sasabihin sa akin?" Ang tanong ko sa kanya. "Wala akong masabi anak. Sobrang saya ko lang talaga. Sabi ko na sa iyo matutupad mo din yung mga pangarap mo." Ang sabi naman ni Papa. Natawa ako sa ekspresyon ng mukha niya, pero pinigilan ko lang ang aking pagtawa. "Basta pa ang unang sweldo ko ibibigay ko sa inyo ni Tita Rose. Pang date ninyo kaya wag na kayong umiyak dyan." Ang biro ko pa kay Papa. "Loko ka talagang bata ka. Kung ano yung iniisip mo basta pagbutihan mo lang anak ha. Alam kong kayang-kaya mo naman yan Ang sabi ni Papa sa akin. Tuwang-tuwa din ako Papa Dudut dahil sa wakas ay makakatulong na ako kay Papa at makakapag-ipon para sa pag-aaral ni Junior. Akala ko'y trabaho lang ang sorpresa sa akin, yung pala'y may iba pang pakay ang tadhana. Pinaghandaan ko ang araw na yon Papa Dudut. Nag-ayos ako at sinuot ko ang pinakamaganda kong damit, dress to impress ika nga nila. Medyo na-traffic ako pero carry lang at maganda pa naman ako kahit na anong mangyari. Ganyang kalakas ang self-confidence ko pero noong papalapit na ako ng opisina ay biglang nangatog ang tuhod ko. "Kaya mo yan, Rizalyn." Ang bulong ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Teka kuya, parang kilala kita. Wait, oo nga no, natatandaan kita. Ikaw yung babaeng assuming. Excuse me, wala akong natatandaan na ganyan ha. Ako, tandan-tanda ko pa. Teka, bakit ka pala nandito? Kasi dito na ako magtatrabaho. Ikaw, bakit ka andito? Messenger ka? Wow iba ka talaga miss. Ano namang masama sa sinabi ko? Wala. Sige miss, mauna na ako. May hinihintay pa ako Kailangan na siya makausap ng boss namin. Asa na kaya yun? Naku, baka late. Di na dadating yun. Oo nga, pangalan pa lang niya tunog maarte na talaga. Anong pangalan ba? Rizalyn. Wait, huwag mo sabihin ikaw yon. Grabe ka naman. Kala mo naman kung sino ka, no? Pero ikaw ba yung Rizalyn? Oo, ako nga. Sa dami-dami ng taong pwede kong makita ay siya pa. Nakakahiya Papa Dudut lalo na nung malaman ko na hindi yun ang huling pagkakataon na magkikita kami. Small world nga naman, pero hindi bale na. Basta pagbubutihan ko na lang ang trabaho ko para naman hindi niya ako maliitin. Maarte pala ha? Pues mas gagalingan ko pa talaga ngayon. Kahit gaano kahirap ang pinapagawa sa akin ay magsusumikap ako. Gusto kong mapansin ako ni boss bilang isang magaling niyang empleyado. Ang aking pamilya ang naging inspirasyon ko. Iniisip ko na ang lahat ng aking ginagawa ay para sa kanila. Hoy, Miss Sungit, kaya mo pa? Siyempre naman, nakakaya naman sa'yo baka sabihin mo maarte ako. Naku ha, wala naman ako sinasabing ganyan. Tigilan mo nga ako, basta patutunayan ko ang sarili ko. Aba, iba siya ha, pero sige, aabangan ko yan para ma-challenge ka. Kaya umalis ka nga dyan para makapagtrabaho ako ng maayos? Bakit? Nadedistra ka ba sa kagwapuhan ko? Wow, pakinaan naman yung aircon no, baka lipa rin ako. Ang sabi ko naman sa kanya. O siya, sige na basta kung may kailangan ka ha, tawagan mo lang ako. Andun lang ako sa kabilang cubicle. At kahit naman nagsimula kami sa hindi magandang pagkikita ni Ryan, nakita ko namang mabait siya. Tinutulungan niya ako kapag napapansin niyang na-stress na ako. Kaya naman mas nagiging malapit kami Papa Dudut. Katulad ko ay panganay din siya sa 5 magkakapatid. Inaasahan din siya ng mga kapatid niya para matulungan niya ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Matagal nang patay ang kanyang mama at gaya ko ay papa na lang din niya ang kasama nila sa bahay. Pero kahit na ganoon ay masaya daw siya dahil sa kanyang mga kapatid. Hindi ko alam Papa Dudut pero may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. Natatakot akong aminin sa sarili ko pero umiibig na nga ako sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw at hindi na mapipigilan ang pagiging malapit namin ni Ryan sa isa't isa.
Maraming bagay ang pinagkakasunduan namin at dahil doon ay hindi ko na rin maiwasan ang unti-unting mapamahal sa kanya. Isang gabi habang napag-isa ako ay napansin ni Papa na malalim ang iniisip ko. O anak, bakit ka na naman nag-iisa rito sa labas? Baka ubusin ka ng lamok niyan, sige ka. Ang pabirong sabi ni Papa. Gusto kong tumawa pero hindi ko magawa. Pa? Nakakatakot po bang magmahal? Tanong ko kay Papa. Napakamot si Papa sa kanyang ulo saka nagsalita. Alam mo anak lahat naman nakakatakot sa una. Pero kapag gusto mo talagang subukan, pwede naman Ang takot lagi nandyan lang yan. Ang kailangan mo lang gawin ay humanap ka ng dahilan para mawala at makalimutan ang takot mong yan. Ang sabi ni Papa sabay hinga ng malalim. Paano Papa kung wala kang mahanap na dahilan? Ang pahabol kong tanong sa kanya. Imposible naman na tayo anak lahat naman tayo may dahilan. Sandali nga lang, ano bang kinakatakot mo anak? Ang tanong naman ni Papa sa akin. Natahimik ako ng ilang sandali. Sa totoo niyan ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Baka mamaya ay barahin lang niya ako. Wala pa. Natanong ko lang naman ang maikling tugon ko sa kanya. Anak, sa akin ka pa ba maglilihim? Kilala na kaya kita? Ang sabi naman ni Papa. Pa? Paano kung sabihin kong may nagugustuhan ako? Pipigilan mo ba ako? Ang tanong ko sa kanya. Bakit mo naman naisipan na pipigilan kita? Mabuti nga yun at makakahanap ka na ng magiging inspirasyon mo. Ang nakangiting sabi ni Papa sa akin. Para ako nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib nang sumang-ayon si Papa sa akin. Basta anak, huwag kang matatakot na magkamali. Dahil sa pagkakamaling yan, diyan tayo matututo. Ang sabi pa ni Papa. Siguro nga Papa Dudut ay tama si Papa na masyado ko nang naikulong ang sarili ko sa takot na baka magkamali ako sa pag-ibig. Papa, salamat ha at hindi mo kami pinabayaan kahit mahirap ang maging isang single parent. Hindi kita nakitaan ng pagod at reklamo sa pagpapalaki sa aming dalawa. Ang sabi ko kay Papa. Halos maluha na ako noon Papa Dudut pero pinigilan ko lang. Oo naman anak, kayo ang kayamanan ko. Kayo ni Junior at kahit na anong mangyari ay hindi ko hahayaan na mapasama kayo. At saka bakit ba ang drama mo? Ganyan ba talaga kapag in love? Ang sabi pa ni Papa. Si Papa naman nang-aasar na naman Ang sabi ko naman sa kanya. Sino ba yung lalaking yan? Baka naman kung sino-sino lang yan ha? Hindi naman sa pagiging mapili ang akin lang gusto ko din yung kaya kang buhayin. Natawa ako sa mga sinabi ni Papa. Masyado atang nag-advance si Papa nang iniisip. Bakit ka tumatawa dyan? Tanong niya. Kasi naman Papa masyadong advance ang iniisip ninyo. Ang sinasabi ko lang naman may nagugustuhan ako. Hindi ko sinabi na magpapakasal na kami. Sabay tawa ko ng malakas. Tumawa na rin si Papa, siguro nga ay hindi niya alam ang isasagot niya. Pagpasok namin sa bahay ay dumiretso kaagad ako sa aking kwarto at nagmuni-muni. Iniisip kong paano ko maitatago ang pagtingin ko kay Ryan lagi kaming magkasama. At saka ayaw ko namang masira ang pagkakaibigan namin ng dahil lamang sa aking nararamdaman. Hirap pa lang ma-in love Papa Dudut. Lalo na kung hindi ka sigurado kung pareho kayo ng nararamdaman. Gusto ko nang sabihin yung tunay kong nararamdaman para kay Ryan. Pero pinapangunahan ako ng takot na baka magkamali ako. Na baka ayawan niya ako.
Pero may parte pa rin sa puso ko, Papa Dudut, na gusto kong sabihin ang aking nararamdaman. Isang araw, gumising na lang ako na may lakas ng loob and it's now or never ang sabi ko pa sa sarili ko. Nagayos ako at pinaghandaan ang araw na aaminin ko kay Ryan. Paghakbang ng opisina ay parang biglang nagbago ang isipan ko. Bigla na naman akong natakot. Ang dami kong what if, Papa Dudut. What if ayaw niya ako? What if hanggang kaibigan lang pala ako at baka mapahiya lang ako? Hay, buntong hininga ko. Umupo na ako sa cubicle ko at nagsimulang ayusin ang mga nakatambak na papers sa harapan ko. Good morning! Ang bungad sa akin ng isang pamilyar na boses. Pagtingin ko, si Ryan. Nakangiti sa akin at nakakainis lang, Papa Dudut. Para akong matutunaw at ang gwapo-gwapo niya. Bumagay sa kanya yung blue polo niya tapos ay nakatingin pa sa akin na para bang ang ganda-ganda ko. Ayoko maramdaman ito pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang may nagda-drums sa loob ko. Hi, good morning. Ang tipid kong sagot at maya-maya pa ay lalo niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin. Ano bang ginagawa mo, para kang bata? Ang sabi ko pa sa kanya. Deep inside, oh my gosh, as in nakakakilig. Gusto ko matumba sa upuan, Papa Dudut. Bakit kaya ang gwapo-gwapo niya ng araw na yon? Kanina ko pa kasing napapansin na bisibisihan ka dyan. Ang sabi niya na nagpapakyut pa rin. Ang dami kasing pinapagawa ni boss, kaya wag ka nang makulit dyan. Ang sabi ko sa kanya na kunwari galit para umalis na siya. Dahil baka kung hindi pa siya umalis noon, Papa Dudut, ay baka talagang hindi ko na mapigilan. Ang sungit mo naman. Ililibre pa naman sana kita ng lunch mamaya. Ang sabi naman niya. We, ikaw manlilibre? Himala ata. Ang pabirong sabi ko naman sa kanya. Ay grabe ka naman. Ano ba ako sa tingin mo? Ang sabi naman nito na may patampu-tampu pang nalalaman. Wala, sabi ko, gwapo ka. Ang sabi ko, Papa Dudut, at kahit ako ay nabigla. Bakit ko ba nasabi na gwapo siya? Oy, sinasabi ko na nga ba crush mo ko eh. Aminin mo na kasi, Riza. Hindi naman ako mahirap kausap. Ang sabi niya. Che, tigil-tigilan mo nga ako dyan. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo. O basta mamaya lunch tayo. Ang sabi ko naman para umalis na ito at hindi na mangulit pa. Kumindat pa ito bago umalis, Papa Dudut, at may pahabol pang flying kiss. Ewan ko ba bakit ganito siya sa akin. Ayaw ko namang umasa na baka may pagtingin din siya sa akin pero bakit iba ata ang kinikilos niya this past few days? Posible kayang pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. May mga bagay na akala ko'y okay lang, Papa Dudut, pero hindi pala. Habang nagiging abala ko sa trabaho ay hindi ko na napapansin ang unti-unting pagbabago ni Papa. Minsan ay naabutan ko itong naglalasing sa kanto. Pagod na ako noon, Papa Dudut, tapos ay makikita ko siyang lasing na lasing. Pa, ano ba naman yan? Akala ko ba hindi na kayo umiinom? Ang sabi ko pa sa kanya. Anak naman, pagbigyan mo naman ng papa mo. Ngayon lang naman ako nayaya ng mga kapitbahay natin ang inuman. Ang sabi naman niya. Ang pinagtataka ko lang naman noon, Papa Dudut, ay kung bakit wala si Tita Rose sa bahay ng gabing yon. Kaya napaisip ako na baka may tampuhan silang dalawa ni Papa. Aminin mo nga pa, nagkatampuhan ba kayo ni Tita Rose? Ang tanong ko sa kanya. Kung ano-anong iniisip ng batang to, ang sabi sa akin ni Papa. Kahit na hindi niya ipaalam sa akin ang totoo ay nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pa, ako ba ang pagtataguan mo ng sikreto? Anak mo kaya ako? Ang pabiro kong sabi sa kanya. Ngumiti lang ito tapos ay nagsalita na. Bakit ganun, anak? Lagi na lang ata ako nagkakamali sa pag-ibig. Ang totoo niyan ay
ayaw na sa akin ng Tita Rose nyo. Akala ko kasi siya na pero hindi pala. Ang sabi niya sa akin. Ayaw daw niya ng responsibilidad. Kung mahal ko daw talaga siya, dapat daw ay iwanan ko kayo at kaming dalawa na lang ang magsama, pero tumanggi ako anak Hindi ko kayang unahin ang sarili kong kaligayahan. Kaya umalis siya at iniwan ako. Halos maluha si Papa habang nagkukwento sa akin. Naawa ako sa kanya, Papa Dudut. Pero bilib ako sa kanyang pagmamahal sa aming dalawa ni Junior. Niyakap ko siya ng mahigpit. Papa, huwag kang mag-alala. Kami ni Junior, hindi ka namin iiwanan. Hayaan mo na siya, Papa. Alam ko balang araw matatagpuan mo din yung taong magmamahal sa iyo at tatanggap sa amin. Salamat, Papa, ha. Kasi alam kong mahal mo si Tita Rose pero mas pinili mo pa rin kami. Ang litanya ko kay Papa. Akalain mo nga naman ang taong kilala kong matatag ay bumibigay din pala pagdating sa pag-ibig. Kaya ikaw anak ha, huwag mong gagayahin si Papa. Dapat maging matalino ka sa pag-ibig, pero dapat ready ka ding masaktan. Ang sabi nito sa akin. Kumuha ako ng bimpo at maligamgam na tubig na ipupunas ko kay Papa. Kung sana, andito lang si Mama. Kung sana'y hindi niya lang kami iniwanan. Pero kahit na ano pang gawin ko, hindi ko na maibabalik pang buo ang aking pamilya. Kung sa bagay ay nakaya nga naming magkakasama, ngayon pa kaya. Ang hiling ko lang ngayon ay maging maayos na si Papa at maka-move on na rin. Kahit na hindi ko pa man din nararanasan ang magmahal ay parang ayoko na tuloy subukan pa. Nakapagtapos na ng pag-aaral si Junior, Papa Dudut, at nagtapos bilang cum laude. Sobrang saya namin lalo na si Papa at para siyang nanalo ng 1 milyon at halos ipagsigawan niyang cum laude ang kanyang anak. Nakalimutan niya ang kanyang problema sa pag-ibig. Halos okay na nga kaming lahat except sa akin. Kaya naman kahit na hindi ko alam ay sinabi ko sa sarili ko na kapag may pagkakataon na ay hindi ko na ulit sasayangin para sabihin ko ang nararamdaman ko kay Ryan. Palabas na kami ng opisina noon at hinahanap ko si Ryan pero hindi ko pa rin siya makita. Kaya naman bumaba ako ng lobby. Hanggang sa nakita ko ang hinahanap ko na may kasamang ibang babae. Masaya silang nagkukwentuhan. Maganda yung babae at naka-knitted dress pa siya. Hubog na hubog ang maganda niyang katawan, mahaba ang buhok at elegante kung titignan. Maya-maya pa ay napalingon si Ryan. Pero dali-dali kong inalis ang tingin ko sa kanila. Binilisan ko din ang paglabas ng building pero hindi ko alam ay nakasunod pala siya sa akin. Hoy Risa! Akala ko ba hihintayin mo ako? Ryan, pagod na ako. Tama na? Wow ha? Ano to? Ugot? I mean, pagod ako sa work. Kaya uuwi na ako. Sandali, bakit ba ang sungit mo? Okay pa naman tayo kanina, di ba? Hindi naman Tsaka okay lang naman talaga tayo. As in, okay lang pala. Wala naman kasing tayo. Nagsiselos ka ba sa kausap ko kanina? Pwede ba, Ryan? Obvious ba na gusto kita? Mali. Hindi kita basta gusto lang. Mahal kita. Oo, mahal kita. Pero alam ko naman na hanggang magkaibigan lang tayo. Kaibigan mo lang ako. Okay lang, tanggap ko naman. Pagsasalitain mo ba ako? Mauna na ako. Kanina pa nagtitext si Papa Rizalyn! Hinahanap na ako. Ingat na lang kayo Lalo ka na. Tsaka kalimutan mo na lang itong sinabi ko. Rizalyn, makinig ka. Bakit mo ako hinalikan? Ang kulit mo kasi. Dada ka ng dada. Hindi mo ako pinagsasalita. Riza, mahal kita. Mahal na mahal. Natatakot lang ako na baka di mo matanggap ang mga responsibilidad ko. Kaya naman itinago ko na lang ang mga feelings ko para sa'yo. Noon pa man, mahal na kita. Kausap ko kanina, pinsan ko yun. Ipapakilala daw ako sa isang cowork niya pero tumanggi ako dahil sabi ko may mahal na akong iba. At ikaw yun, Risa. Mahal kita. Ganun pala kasaya sa pakiramdam, Papa Dudut, ang mailabas mo ang lahat ng nararamdaman mo para sa taong minamahal mo. Hindi ko inakalang magmamahal ako ng ganito katindi.
Para akong nasa langit na kinakantahan ng anghel nang maglapit ang mga labi namin ni Ryan. Kilig na kilig ako, Papa Dudut. Naging maayos at masaya ang aming pagsasama pero hindi pa man nagtatagal ang aming love story ay agad kaming sinubok ng destiny. Alam mo namang mali ang pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo empleyado, hindi ba? Opo sir. Yun naman pala, pero ginagawa niyo pa rin. Anyway, we have nothing to do with that and besides, I'm not against you and Ryan. So I have decided na malipat na lang sa ibang branch si Ryan. Okay lang po yun sa akin boss. Huwag niyo lang po kaming tanggalan ng trabaho. Okay din. Kailangan nang ayusin ang mga papers ni Ryan. Mga papeles? Bakit po? Sa kabilang branch lang naman siya sir, di ba? Oo, sa ibang branch. Sa Singapore. Nang marinig kong sabihin yun ni sir ay para akong nanghina. Nalungkot ako na maghihiwalay na nga kami. Ayoko mang aminin pero natakot ako Papa Dudut na baka hindi mag-work ang LDR sa amin ni Ryan. Marami na ang narinig kong natukso at nakalimot at ayokong matulad sa kanila. Ang gusto ko ay si Ryan na. Iniisip ko pa lang na magkakalayo kami halos maiyak na ako. Pero wala akong magagawa. Ayoko namang masira ang karir ni Ryan dahil lang sa akin. Sana nga lang ay maging maayos ang lahat. Na kahit na magkalayo kami ay mapanatili ang pagmamahala namin sa isa't isa. Habang tumatagal ay lalo lang akong nalulungkot. Ayaw ko namang ipakita kay Ryan na hindi ko kaya ang malayo sa kanya. Pinilit kong magpakatatag. Sinulit namin ang mga araw na kami ay magkasama. Pinagsaluhan ng malamig na gabi na pinainit ng kanyang mga yakap at halik. Masaya ako Papa Dudut na iminigay ko ang buo kong pagkatao sa kanya. Wala akong pinagsisisihan dahil malaki ang tiwala ko kay Ryan. Mahal, huwag kang mag-alala kasi pag uwi ko, magpapakasal na tayo, ang sabi ni Ryan sa akin. Habang nakahiga ako sa kanyang mga braso ay tumingin ako sa kanya. Totoo ba yan mahal? Ang tanong ko naman sa kanya. Mahal, mukha ba ako nagbibiro? Alam ko na hindi pa tayo ganun katagal pero sinisigurado ko na sa'yo na ako, ang sabi niya sa akin. Halos maiyak ako noon Papa Dudut dahil kitang kita ko naman sa kanyang mga mata na sincere siya sa kanyang mga sinasabi. I love you Ryan at sana kahit na ano pang mangyari, hindi mo sana makalimutan yan, ang sabi ko naman sa kanya. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko basta pagkatiwalaan mo lang ako mahal, ang sabi pa ni Ryan. Yung pakiramdam na parang kayang-kaya kong gawin ang lahat dahil magkasama kami at dahil sa alam kong mahal niya ako. Halos gabi-gabi din kaming magkasama ni Ryan at hindi naman tutol si Papa doon. Sa totoo nga niyan, Papa Dudut ay naging close na sila ni Papa. May pagkakengkoy din kasi si Ryan kaya naman siguradong nakuha din niya ang loob ni Papa. Mahal na mahal ko si Ryan, Papa Dudut. Kaya naman habang papalapit na ng papalapit ang kanyang pag-alis, ay mas lalo lang akong nahihirapang kumbinsihin ang sarili ko na huwag mag-alala dahil babalik din naman siya. At ang lahat ng yon ay ginagawa niya para din sa aming dalawa. Hanggang sa dumating na ang araw ng aming paghihiwalay. Gusto kong pahintuin ang oras na kasama ko siya pero gaya nga ng sabi nila, bumabagal ang oras kapag malungkot ka. Mahal, huwag ka na umiyak please. Mas lalo akong nahihirapang umalis eh. Ilang minuto na lang, kakalayo na tayo. Alam kong mahirap pero di ba alam mo din naman kung gaano kita kamahal? Ilang oras pa, mag-ibang hangin na yung hihingahin natin. Tiwala lang, pagkatiwalaan mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Pag uwi ko, magpapakasal tayo.
Ipangako mo na babalik ka sa akin ng buong buo ah. Riza, pinapangako ko. Habang papalayo si Ryan sa akin ay siya namang tuluyang pagbagsak ng aking mga luha. Hindi na lumingon pa si Ryan. Alam kong ayaw din niyang makitang nalulungkot ako, Papa Dudut. Ang bigat sa kalooban, Papa Dudut, pero alam kong balang araw ay magiging worth it din ang lahat ng aming sakripisyo. Dahil naniniwala akong pagdating sa pag-ibig ay walang imposible. Kaya kahit na ano pa man ang mangyari, ay maghihintay ako sa kanya. Ang mga unang araw at linggo ang pinakamahirap sa lahat, Papa Dudut. Kung makakapagsalita lang ang unan ko ay matagal na itong nagreklamo dahil sa pagpupuyat ko sa kanya. Akala ko'y magiging madali lang ang lahat dahil mahal ko si Ryan. Pero hindi pala. Halos kainin na ako ng lungkot. Anak, ano ba naman yan? Hindi naman nawala si Ryan eh. Andyan lang siya at nagtatrabaho para sa inyo. Magpakatatag ka. Ang sabi sa akin ni Papa noong pumasok siya sa aking kwarto. Nawala na kasi ako ng ganang pumasok sa trabaho, Papa Dudut, pero pinipilit pa rin ako ni Papa. Pagod ako eh. Ang maikling sagot ko sa kanya. Pagod? Anak naman eh, halos wala ka nang ginawa eh. Ang sabi pa ng mga katrabaho mo, lagi daw lumilipad ang isipan mo. Nagwo-worry na ako sa iyo, anak. Ang sabi sa akin ni Papa. Maya-maya pa ay tumunog na ang aking cellphone. Nag-text si Ryan. Mag-video call daw kami at dali-dali akong bumangon para buksan ang laptop at nang sa ganon ay mabawasan ang aking pangungulila sa kanya. Umalis na rin si Papa. Alam kong siyang nagsabi kay Ryan na nagkakaganito ako. Hi mahal, kumusta ka na? Ang bungad ko dito. Umiiling ito. Mahal, di ba sabi ko sa'yo babalik ako? Ang sabi niya sa akin. Oo naman mahal, naniniwala naman ako sa iyo eh. Ang sagot ko sa kanya. Siguro ay nakita niya ang pamumugto ng aking mga mata kaya mas lalo lamang itong nag-alala sa akin. Nakwento ni Papa ang lahat. Halos hindi ka raw kumakain at ilang araw ka na raw tuliro sa trabaho. Mahal, hindi ganyan ang pinangako mo sa akin bago ako umalis. Ang sabi nito sa akin. Mahal, hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko. Ang pagdidinay ko sa kanya. Napabuntong hininga ito. Mahal, ako nga kinakaya ko dito na malayo sa iyo at sa pamilya ko. Sana ganun ka din. Ikaw ang lakas ko, mahal. Kaya kapag nakikita kitang ganyan, nangihina ako. Para bang nawawalan ako ng gana. At saka mahal, nagkalayo lang tayo pero babalik din ako. Kung tutuusin kahit na anong araw ay makakabalik ako. Kailangan lang talaga nating mag-ipon. Kaya sana, maintindihan mo mahal. Ang sabi nito sa akin. Para bang natauhan ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Tama si Ryan. Dahil kung siya nga ay nakakain niyang malayo sa akin at sa pamilya niya, ako pa kaya? Anong klase naman akong GF kung magmumukmuk lang ako at magiging mahina? Huwag ka mag-alala mahal. Magmula ngayon, magsisikap din ako dito. Sorry mahal kung naging mahina ako pero pangako, last na tong pagmumukmuk ko at magiging matatag ako para sa'yo. Ang sabi ko kay Ryan. Nakita kong ngumiti ito at nilapit niya ang kanyang mukha sa screen at hinalikan ito. Tama na lang talaga at mature mag-isip si Ryan. Dahil kung hindi baka matagal na akong sumuko sa laban ng LDR. Pero dahil kay Ryan ay nabuhayan ako ng loob na lumaban at panghawakan ko ang mga pangakong kanyang binitawan. Nababalik siya at hindi na kami magkakahiwalay pa. Nagsimula ako mag-ipon, Papa Dudut, para makatulong sa kasal namin ni Ryan. Hindi naman lihim kay Papa ang plano naming pagpapakasal at sang-ayon naman siya rito.
Kaya minabuti kong magtabi na para sa aming pinaghahandaang kasal. Naging maayos naman ang mga ito, pareho kaming naging abala ni Ryan sa kanya-kanya naming trabaho. Na minsan ay natutulugan ko na siya sa sobrang pagod ko. Minsan din ay may mga bagay kaming hindi napagkakasunduan pero agad din namang naaayos. Ang sabi nga niya sa akin, dapat ay hindi na namin hintayin ang bukas para makapag-ayos. Si Ryan kasi yung tipo ng lalaki papadudot na ayaw matulog hanggat hindi kami nagkakaayos. Kaya bilib talaga ako sa boyfriend ko. Pero habang tumatagal ay napapansin kong mas lalo atang nagiging abala kaming dalawa. Busy sa mga trabaho, busy sa mga kaibigan, at hindi namin namamalayan na unti-unti nang lumalawak ang mundo naming dalawa. O mahal, kumusta na ang araw mo? Tanong sa akin ni Ryan nang magka-time kami na mag-video call. Okay naman mahal, pagod pero masaya naman, ang sabi ko sa kanya. Mahal, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ang sabi nito at seryoso siya papadudot. Kaya naman minabuti kong makinig ng maayos. Ano yun mahal? Ang maikling tugon ko sa kanya. Mahal, na-promote kasi ako eh. Ang sabi niya. Noon pa man ay alam kong masipag at magaling si Ryan. Kaya hindi na ako nagtaka pa pero ang mga sumunod niyang sinabi ang mas lalong nakapagpalungkot sa akin. Mahal, mukhang mag-e-extend yata ako dito eh. At ang sabi pa ni boss, ipapadala niya daw ako sa Dubai para sa mas malaking account na hahawakan ko. Hindi naman ako makatanggi kasi gusto ko din ito at alam kong kailangan nating mag-ipon para sa kasal natin. Okay lang ba sa'yo mahal? Ang tanong nito sa akin. Hindi kaagad ako nakaimik papadudot sa kadahilan nang hindi ko naman talaga alam kung ano ang isasagot ko. Na-disappoint ako at akala ko ay konti na lang ang titiisin ko pero hindi pa pala. Okay, ang maikling tugon ko sa kanya. Okay lang? Yan lang ang sasabihin mo? Tanong niya sa akin. What do you expect? Sasabihin kong masaya ako kasi madadagdagan na naman ang araw at taon na hindi tayo magkasama? Ryan naman eh, lagi mo na lang dinadahilan na para sa kasal natin yan. Pero hindi ko maramdaman eh. Ang hirap-hirap ng LDR Ryan. Ang sabi ko sa kanya. Halos maiyak na ako noon papadudot dahil sa tampo ko sa kanya. Akala ko ba naiintindihan mo ko? So ever since pala ganyan na. Alam mo Rizalyn kung gaano kita kamahal. Akala ko sapat na yun para mahintay mo ko pero hindi pa pala eh. Ang sabi niya sa akin. Alam mo Ryan kung mag-aaway lang tayo buti pa eh wag na muna tayong mag-usap. Ang sabi ko sa kanya. Pagod din ako noon papadudot at baka may iba pa akong masabi sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo wala na akong magagawa. Sige mamaya na lang. Tawag ka kapag hindi na masama ang loob mo. Ang sabi niya sabay off ng video call. First time na mangyari sa amin yon papadudot na hinayaan ni Ryan na matulog akong masama ang loob sa kanya. Ganito pala kahirap ang LDR at kahit sabihin mong ready ka ay hindi ka magiging handa kapag naranasan mo na. Unti-unti ay nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Ryan. Ramdam ko na sa aming dalawa ay ako ang mas gustong lumaban. Sa tuwing tatawag ako ay sasabihin niyang busy siya at sa totoo lang ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi o pagdududahan ko siya. O anak, mukhang hindi ata madalas ang pag-uusap ninyo ni Ryan ah. Ang sabi sa akin ni Papa. Busy lang pa, ang sabi ko naman sa kanya. Narinig ko ang malakas na buntong hininga ni Papa. Anak, okay ka lang ba? Ang tanong niya sa akin. Ewan ko ba papadudod pero napahagulhol na lamang ako. Pa? Hindi ko na kasi alam kung ano mangyayari sa amin ni Ryan.
kung okay pa ba kami. Marami nang nagbago. Hindi na siyang madalas na nagchat-chat sa akin at sagot niya, busy siya palagi. Iniisip niya na ginagawa niya yon para sa amin. Pero paano naman ako? Ang sabi ko kay Papa. Hinawakan ni Papa ang kamay ko. Anak, kung mahal mo talaga siya, hahabaan mo lang ang pasensya mo. May dahilan si Ryan at kung naniniwala ka sa sinasabi niya, hindi ka magkakaganyan. Ang tanong, naniniwala ka ba talaga anak o pinagdududahan mo siya? Ang sabi ni Papa. Inisip ko muna Papadudot ang aking isasagot bago ako nagsalita. Matyagang naghintay si Papa nang marinig na lamang niya ang pag-iyak ko. Papa, paano kung sabihin kong nagdududa nga ako sa kanya? Sa dami ng nangyari pa, ewan ko ba kung bakit hindi ko maibigay ang buo kong tiwala sa ibang tao? Ang sabi ko sa kanya. Pero anak, hindi naman ibang tao si Ryan eh. Siya yung taong mahal mo. Ang sabi naman ni Papa. Tama kayo pa, pero ayoko lang masaktan. Ang sabi ko sa kanya. Pasensya ka na anak ha. Alam kong nagkakaganyan ka dahil sa mga nangyari sa akin. Alam kong natakot ka na rin magmahal dahil sa mga epic fail na love life ni Papa. Ang sabi niya sa akin. Siguro ay tama nga siya. Ayoko nang maulit yung mga pagkakamali ni Papa. Kaya naman siguro ganito ako. Nahihirapang magtiwala. Basta lagi mong tatandaan anak. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Ang sabi pa niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay hindi si Ryan ang nagbago kundi ako. Dahil nabago yung pagtingin ko sa pagmamahal niya sa akin. Kaya naman minabuti kong bumawi kay Ryan. Ako na yung madalas na nag-a-adjust para sa kanya at nakita ko din kung gaano siya kasaya. Ang akala ko ay okay na ang lahat sa amin Papadudot. Pero bigla na namang dumating ang isa na namang balakid sa aming relasyon. Ilang taon din ang nakalipas na magkalayo kami ni Ryan. Pero sa dami ng mga tampuhan naming dalawa ay pakiramdam ko ay yon ang mas nagpatatag sa aming pagsasama. Happy anniversary mahal ko! Ang bungad sa akin ni Ryan na may dalang flowers at chocolates at akala mo ay maipapadala niya kaagad sa akin yon. Sa screen ng laptop ay kitang kita ko kung gaano siya kasaya. I love you mahal ko! Happy 3rd year anniversary! Akalain mo yun no? Kahit dito lang tayo sa tapat ng screen lagi nagde-date. Kahit malayo itong si Ryan Papadudot ay effort pa rin siya lalo na pag may special occasions na ganito. Ryan, halika na! Malilate na tayo! Ang narinig kong sabi ng isang babae. Sino yun mahal? Ang tanong ko sa kanya. Si Jenny, kasama ko sa trabaho. Nagstay kasi siya dito kagabi dahil may tinapos kaming paperworks. Ang sabi pa ni Ryan. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang sabihin yon sa akin na hindi man lang iniisip kung ano ang mararamdaman ko o baka naman nagpakatotoo lang siya. Seryoso Ryan? Kayong dalawa lang ang magkasama dyan para tapusin ang trabaho nyo? Wow ha! Hindi na kayo mga bata. Ang sabi ko kay Ryan. Imbis na magalit ay nakita kong tumawa pa ito. Mahal, nagsiselos ka ba? Nainis ako sa mga naging reaksyon niya. Sino ba namang GF na hindi magsiselos kapag kasama ng boyfriend niya ang isang babaeng hindi naman niya kaano-ano? Hindi ko alam Ryan kung nag-iisip ka ba talaga o hindi. Nakakainis lang dahil hindi ko alam kung nananadya ka ba o matagal mo na yung ginagawa. Ang galit na sabi ko dito. Alam kong this time ay nakahalata na ito na naiinis ako. Mahal, sorry. Hindi ko na ipaalam sa'yo kasi alam kong pagod ka na rin. Mahal naman, huwag tayong mag-away. Anniversary pa naman natin oh. Ang panunuyo niya. Tama ka.
Anniversary natin tapos ganito ang mangyayari. Sige na Ryan at medyo masama ng pakiramdam ko. Ingat ka na lang dyan at happy anniversary na lang. Ang sabi ko sabay off ng video call. Maya-maya pa ay tumawag muli si Ryan. Nakailang tawag ata ito bago huminto at inis na inis ako sa kanya. Nagpapakahirap akong maghintay dito sa kanya tapos ay gano'n lang ang igaganti niya. Imbes na magkulong ay naisipan kong lumabas kasama si Leia. Matagal na rin kasi itong nagaya sa akin kaso ay hindi ko lang mapagbigyan dahil hinihintay kong tumawag si Ryan. Hindi ko alam papadudod pero nung gabing yon ay para akong nakataka sa isang hawla. Nagpakasaya ko, sumayaw, uminom hanggang sa malasing. At sa bar na yon papadudod ay doon ko din nakilala ang taong magpapasaya sa akin at yon ay si Bobby. Akala ko'y nakalimutan ko nang maging masaya papadudod pero noong makilala ko si Bobby ay naramdaman ko ulit yon. Barkada siya ni Leia at mahilig din siyang magbar. May kaya ang pamilya ni Bobby kaya naman siguro hindi sa kanya mahirap ang maghanap ng mga babae na magkakagusto sa kanya. Bukod sa mayaman at matalino ay gwapo rin si Bobby. Maalaian venerasyon ang datingan. Kaya naman hindi nakakagulat na magustuhan ko siya. Hindi ko alam kung mali pero masaya ako eh. Isang linggo din na hindi ko sinagot ang mga text at tawag ni Ryan. Hindi ako tanga para hindi isipin na walang nangyari sa kanila ng babaeng katrabaho niya. Napaka-imposible kasi na maaaring magsama ang isang babae at lalaki buong gabi na walang naiisipang gawin maliban sa trabaho. Aaminin kong nawalan ako ng tiwala sa kanya pero hindi ko pinahalata kay Ryan yon. Kinakausap ko pa rin siya kahit masama ang loob ko sa kanya. Hindi naman niya napansin ito pero lagi ko na lang nakikita na kasama niya ang babaeng yon. Kahit pa sa Facebook ay nakatag sa kanya ang mga pictures nila. At hindi ba niya naiisip na baka kung ano ang isipin ng ibang tao? Nasa Pinas ang GF niya tapos ganon. Napabuntong hininga na lang ako minsan papadudot. Pasalamat na lang ako at nandyan si Bobby. Oh, ang tahimik mo naman yata. Wala lang. Ano bang iniisip mo? Si Ryan. Di ko na alam kung mahal ba talaga niya ako. Alam mo, kung ako si Ryan, babalik na ako ng Pilipinas. Pakakasalan na kita. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin eh. At kung hahayaan mo lang ako na mahalin ka, masihigitan ko pa ang pinapakita sa'yo ni Ryan. Hindi kita hayaang magaganyan. Anong ibig mong sabihin? I will make you happy. Always. Hindi ko alam, Bobby. Naguguluhan ako. Kakakilala pa lang natin eh. Oo, but I'm very sure that I want you in my life. Hindi naman kita minamadali eh. I'm just giving you an option. Kung akong pipiliin mo, I will never let you feel alone. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero gusto ko yung mga lumalabas sa bibig ni Bobby. Alam kong mali kasi wala pa kaming formal breakup ni Ryan pero nasilaw ako sa mga pangako niya sa akin. Kaya naman nag-decide ako na putulin ang lahat ng namamagitan sa amin ni Ryan. Bahala na kung ano ang mangyayari, total ay siya naman ang naunang nagloko sa aming dalawa. Pinili ko si Bobby sa kabila ng pagmamahal ko kay Ryan. Nakalimutan kong lahat ng sakit at pinalitan ni Bobby yon ng masasayang alaala. Pero hindi maiiwasan na may mga nasasabi ang ibang tao sa akin. Pero wala na akong pakialam dahil masaya ako sa piling ni Bobby. Anak, pwede ba kitang makausap? Para saan, Papa? Narinig ko ang lahat, anak. Hindi mo na raw kinakausap si Ryan. Oo pa, pagod na ako eh. Ayaw ko ng ganitong setup. Walang kasiguraduhan kung babalik pa siya o hindi. Pero anak, sana kinausap mo man lang siya bago ka nag-decide. Pa, pwede ba? Sana hayaan niyo naman ako maging masaya o. Ayaw ko nang umasa kay Ryan at saka mahal ko na si Bobby. Pero hindi mo na ba mahal si Ryan? Hindi ko alam pa. Basta ang alam ko, masaya ako kay Bobby. Basta kahit na ano man ang mangyari, anak, tandaan mo lang nandito lang ako palagi.
Sa totoo niyan Papa Dudut ay napaisip ako sa mga sinabi ni Papa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala na akong nararamdaman pa kay Ryan. Bago pa man naging kami ay nakilala ko siya bilang isang mabuting kaibigan. Alam ko din na kinakamuhian ako ng marami, pero ano pa nga bang magagawa ko? Gusto ko lang namang maging masaya, pero sana hindi mali ang naging desisyon ko. Tuluyan ko na ngang pinutol ang komunikasyon namin ni Ryan. Tumawag siya kay Papa pero sinabihan ko si Papa na hindi niya dapat yung sagutin. Naging masaya kami ni Bobby, Papa Dudut, at ang sarap sa pakiramdam na lagi mong nakakasama yung taong mahal mo. At tama siya dahil hindi niya pinaramdam sa akin na mag-isa lamang ako. Maraming gabi ang pinagsamahan naming dalawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero masaya akong ibinigay ang lahat ng meron ako para maging maligaya din siya. Akala ko Papa Dudut ay naging tama ang desisyon ko na piliin si Bobby. Hanggang sa may nangyaring hindi ko inaasahan. Han! May surprise ako sa'yo. O ano naman yun, Han? Nakaka-excite naman. Pikit ka muna. Okay. 1, 2, 3. Okay, sige. Buksan mo na yung mga mata mo. Ano to? Pregnancy test? Magkaka-baby na tayo! Akala ko ba nag-iingat ka din katulad ko? Bakit ganyan yung reaction mo? Akala ko ba nagpipils ka? Kumalma ka nga. Hindi kita naiintindihan. Bakit ka kasi nagde-decide ng ganito nang hindi mo ko tinatanong? Akala ko matutuwa ka. Pareho pala tayong nabiktima ng maling akala. Hindi pwede to. Kailangan gawa natin to ng paraan. Anong paraan pinagsasabi mo? Wala ito sa usapan. Anong usapan? Han, naririnig mo ba yung sinasabi mo? I'm sorry, Riza. Gusto ko chill-chill lang honestly. Hindi naman talaga ako seryoso sa'yo. Actually, usapan lang namin ng barkada to. Na-challenge ako kaya ginawa ko to. Kumagat ako. Kumagat ka din sa ginawa ko. I'm sorry. Gustahan lang lahat ito. Bastos ka! Sorry. Hindi ko kakayanin ang responsibilidad na ito. Langya ka? Pagkatapos kong ibigay sa'yo ang lahat? Ipinagpalit ko ang lalaking mahal ko para sa'yo? Hindi ko nakasalanan yun. Paano itong dinadala ko? Baka nga hindi sa akin yan eh. Malay ko ba kung sa ibang lalaki mo yan? Sa akin mo lang gustong panagutan kasi alam mong may kaya ang pamilya ko. Shut up, Rizalyn! And stay away from me! Ang dating mga pangako niya na I will make you happy ay napalitan ng stay away from me. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Papa ang lahat at ang sakit-sakit, Papa Dudut. Gusto ko na nga lang magpakamatay para wala na akong isipin pa. Paano na ang anak ko? Wala siyang makikilalang ama. Kung sana ay hinintay ko na lang si Ryan at kung sana ay pinakinggan ko ang mga paliwanag niya, siguro'y hindi mangyayari sa akin ang matukso sa iba. Masyado akong nagpadala sa lungkot ko kaya ngayon ay nagsisisi ako. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung anong mukhang ihaharap ko kay Papa at kung paano ko sasabihin na hindi ako pananagutan ni Bobby. Naglakad ako palayo sa condo unit ni Bobby, dala ang mga gamit ko. At dala ang anak naming hindi niya kayang tanggapin. Marami ako nakakasalubong na nakatitig sa akin pero wala akong pakialam. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad at wala ako sa katinoan noon. Pumunta ako sa restaurant na madalas naming kainan ni Ryan. Naalala ko yung mga pangako niya sa akin. At pilit kong tinatanong ang aking sarili kung bakit ko yun nagawa sa kanya. Kung bakit hindi ko siya pinagkatiwalaan. Maya-maya pa ay narinig kong tumunog ang paborito naming kanta na Forever ng Ambassador. Halos maiyak ako habang pinakikinggan ang kanta. Bigla ko naalala yung mga pangako namin ni Ryan sa isa't isa. Nahihintayin ko siya at sa pagbalik niya ay magpapakasal na kami. Ilang buwan na rin ang nakakalipas simula nung pinutol ko na ang komunikasyon naming dalawa. Napapaisip tuloy ako kung kumusta na siya, kung okay lang kaya siya o kung naaalala pa kaya niya ako sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa kanya. Bigla na lamang tumulo ang luha ko. Siguradong hindi na niya ako matatanggap, Papa Dudut. Sa sitwasyon kong ito, kamumuhian niya lamang ako. Tatayo na sana ako noon nang marinig ko ang isang pamilyar na boses.
Mahal ko? Ang sabi nito. Ayoko lumingon, natatakot ako. Ang lakas ng pintig ng aking puso. Mahal ko? Andito na ako. Ang sabi niyang muli nung hindi ako lumingon. Gusto kong tumakbo sa mga oras na yon pero parang na-stuck yung paa ko sa kinakatayuan ko, Papa Dudut. Kaya naman wala akong choice kundi ang humarap sa kanya. Ryan? Anong ginagawa mo dito? Halos nauutal pa ako noon, Papa Dudut. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Ang sabi niya sa akin. Hindi pa rin ako makapagsalita at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Mahal, andito ako para tuparin lahat ng mga pinangako ko sa iyo. Maya-maya pa'y biglang lumakas ang kantang Forever ng Ambassador. Mahal, will you marry me? Pagkasabi ni Ryan noon ay tumakbo ako. Tumakbo palayo sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko at alam ko namang hindi niya ako matatanggap kapag sinabi ko sa kanya na buntis ako. Gusto kong mawala na lang sa mundo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ang tanga ko. Ang tanga ko para sirain ang mga pangarap namin ng taong minahal ko para lamang sa tukso. Masaya ako na nagbalik na si Ryan. Pagkatapos ng halos 5 taon naming hindi pagkikita ay narito na siya sa Pilipinas. At mukhang nakaipon na rin. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay hindi na ako yung babaeng minahal niya. Sa dami ng mga nangyari ay alam kong hindi magiging madali sa kanya ang patawarin ako. Isang gabi habang papauwi ako ay nakita ko may isang pulang sasakyan sa labas ng bahay namin. Para ako nabuhayan ng loob at baka si Bobby yon. Naisip niyang hindi tamang ginawa niyang pagtaboy sa akin at handa na siyang tanggapin ang aming magiging anak. Pagpasok ko sa bahay ay nabigla ako. Hindi si Bobby ang nakita ko kundi si Ryan. Kausap siya ni Papa. Nang makita ko ni Papa ay umalis ito at nagpaalam na bibili daw ng soft drinks. Siguro nga, Papa Dudut, ay eto na yung tamang pagkakataon para malaman ni Ryan ang lahat at nang sa ganon ay tigilan na niya ako. Ano bang ginagawa mo dito, Ryan? Ano bang sinasabi mo, mahal? Siyempre, nandito ako para tuparin lahat ng mga pangarap natin. Wala nang tayo, Ryan. Mahal kita at alam kong alam mo yun. Kaya nandito ako para ayusin lahat. Ryan, tama na. Hindi ako ang karapat-dapat sa'yo. Hindi yan totoo. Nang dahil sa'yo nagsumikap ako. Kaya ito, maayos ng buhay namin. May sapat na akong ipon para sa ating dalawa. At hindi na din akong babalik ng ibang bansa. May bago na din akong trabaho dito, Riza. Pinaghandaan ko lahat to para sa atin. Buntis ako. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nabuntis ako ng boyfriend ko. Nung wala ka, Ryan, naghanap ako ng iba. Napupuno sa lahat ng mga pagkukulang mo. Akala ko may iba ka na kaya naghanap na din ako ng bago. Alam mo, pinatunayan mo lang sa akin na hindi mo ako ganun kamahal. Masisisi mo ba ako? Nakita kitang may kasamang babae. At sinabi mong magkasama kayo ng buong gabi. Alam mo ba yung sinasabi mong babae, Risa? Anak siya ni Papa. Anak ni Papa si Ate Grace. Bago pa man nagkapamilya si Papa, may anak na siya sa kanyang pagkabinata. Nung gabing yon, pinag-uusapan namin ang kasal natin. Inaayos namin ang lahat. Ang simbahan na pagkakasalan natin, ang lupa na bibilin ko para dun tayo mag-umpisa bumuo ng pamilya. Maayos na lahat, Rizalyn eh. Planado na. Ang hirap maniwala, Ryan. Kahit gusto ko. Sorry, Ryan. Hindi ko sinasadya. Ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong magtiwala. Akala ko. Kaya ko. Akala ko rin. Sorry, Ryan. Sorry. Tama na, Rizalyn. Wala nang magagawa yung sorry mo eh. Nangyari na lahat. Nabiktima tayo ng maling akala. Tapos na tayo. Sa isang igla, Papa Dudut, ay parang isang bula na nawala ang mga pangarap ko. Dahil sa kawalan ko ng tiwala kay Ryan. Dahil sa aking pagdududa, nasira ko ang aking buhay. Hindi na ako pumasok ng trabaho at wala nang ganang mabuhay pa noon dahil mabuhay man ako, wala na yung taong minamahal ko.
Sigurado akong galit na galit si Ryan sa akin ngayon at alam ko din na kahit kailan ay hindi niya ako mapapatawad. Nawala na ang lahat sa akin, Papa Dudut. Hindi na rin ako kinausapan ni Papa at sinubukan kong tawagan si Bobby pero nabalitaan ko lang din na kinasal na ito. Nagsisi ako sa mga nangyari. Anak, bakit mo ba nagawa yon? Ang sabi ni Papa nang kausapin niya ako. Hindi ko din alam, Papa. Siguro'y masyado lang akong nagpadala sa lungkot. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ka nagpadala sa lungkot, anak. Alam mo kung ano yung mali? Hindi ka nagtiwala sa taong mahal mo. Ang sabi niya sa akin. Ang hirap magtiwala, Papa. Ayokong magkamali gaya ng nangyari sa inyo ni Mama at ni Tita Rose. Ang sabi ko. Patawarin mo ko, anak. Pero hindi naman pare-pareho ang mga tao eh. Hindi porket nasaktan ako, masasaktan ka din. Minsan kasi sa kakaiwas nating masaktan, doon pa tayo nakakagawa ng mga bagay na maaaring pagsisihan natin. Ang sabi pa ni Papa. Papa, anong gagawin ko? Hindi na ako mapapatawad pa ni Ryan? Ang sabi ko sa kanya. Ang gawin mo, tumayo ka. Magsimula kang muli. Hindi para sa sarili mo kundi para sa magiging anak mo. Natauhan ako sa mga sinabi ni Papa. Bakit nga ba masyado ko nag-iingat na masaktan part naman talaga yun ng love. Pero tama siya. Dapat ang pagtuunan ko ng pansin ay ang magiging anak ko. Anong ginagawa mo dito? Riza, nandito ako para ayusin ang tayo. Matagal nang walang tayo. Masyado nang maraming nangyari. Hindi na natin kayang ayusin to. Makinig ka sa akin. Alam ko maayos pa natin to. Kasi alam ko na mahal mo pa rin ako. Maraming beses na tayong nag-assume. Ryan, maraming beses na rin tayong nagkamali. Iba na ang priority ko ngayon. Handa ako. Handa akong maging ama sa dinadala mo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Oo, kahit na anong mangyari, hindi kita isusuko. Dahil Rizalyn, mahal na mahal kita. Ryan, hindi na ako ang Rizalyn na minahal mo noon. Ikaw pa rin yan. At wala naman nagbago. Pinabayaan ko lang ang sarili ko na pangunahan ng galit noon. Pero alam ko na ang dapat kong gawin ngayon. Alam ko na ang gusto kong gawin. Marami pang ibang babae dyan. Ryan, yung kayang ibigay ang tiwalang hinihingi mo. Nang mas higit pa sa akin. Kahit pagsamasamahin mo lahat ng babae sa mundo, ikaw ang gusto ko. Rizalyn, ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat. Pero kung panaginip lang ay sana'y hindi na ako magising. Hindi ako makapaniwala na kaya kong tanggapin ni Ryan ng buong buo. Nakakabilib ang pag-ibig niya para sa akin. At kahit marami ang tumututol sa naging desisyon ni Ryan, ay pinanindigan niya yon. Hindi ko alam kung anong magandang ginawa ko sa buhay ko para pakinggan ni Lord ang mga kahilingan ko. Mas lalo kong ginanahang magtrabaho, Papa Dudut. Kahit na ano pa ang sabihin ng ibang tao tungkol sa akin ay hindi ko iniintindi. Dahil ang mahalaga para sa akin ngayon ay ang anak ko. Ngunit isang pangyayari ang muling sumubok sa akin. Dahil sa sobrang stress ko ay hindi ko namalayang nawalan ako ng malay. Dinala ako sa ospital. Ma'am, sorry po pero mahina ang kapit ng baby ninyo. Hindi na po namin siya nailigtas. Over-fatigue, ma'am. Kaya nawala ang buhay niya. Ang sabi sa akin ng doktor na tumitingin sa akin. Nalungkot ako, Papa Dudut, at iyak ng iyak. Buti na lang at nandyan si Ryan at hindi ako iniwan. Siguro yun ang paraan ng tadhana para pagbayarin ko ang mga nagawa kong pagkakamali kay Ryan. Nakakalungkot man na hindi niya nasilayan ang ganda ng umaga. Naniniwala pa rin akong ang lahat ng ito ay may kadahilanan kung bakit nangyayari. Pagkaraan ng halos 5 buwan, Papa Dudut, ay kinasal na kami ni Ryan.
Walang kasing saya ang ikasal sa taong pinakamamahal mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ako pinatawad ni Ryan. Sa minsang pangyayaring yun ay marami akong natutunan. Natuto akong huwag magpadala sa lungkot dahil maraming pwedeng mangyari kapag lungkot ang nanaig sa puso mo. Magmahal ka lang nang hindi iniisip kung masasaktan ka ba o mabibigo dahil laging parte ng pagmamahal ang pagkabigo. Ang mahalaga lamang ay piliin mo ang taong karapat-dapat para sa lahat ng sakit. Yung masasabi mong worth it ang lahat at ang pinakahuli pagdating sa LDR o kahit sa anong klaseng pag-ibig, napaka-importante, Papa Dudut, ng salitang tiwala. Oo, mahirap nga ang magtiwala. Mahirap itong ibigay ng basta-basta lamang, pero kapag mahal mo ang isang tao, hayaan mong buuin niya yon para sa iyo. Dahil kapag walang tiwala, walang pagmamahal, at kapag walang pagmamahal, walang panghabang buhay na relasyon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming magkasama ni Ryan kasama ang aming anak na si Corinne Grace. Paminsan-minsan ay umaalis si Ryan para magpunta sa ibang bansa para ayusin ang kanyang trabaho doon, pero hindi na ako nangangamba na baka lokohin niya ako o hindi na siya bumalik pa. Dahil mas matimbang pa rin ang tiwala ko sa kanya. At alam ko kung gaano niya ako kamahal. Ako naman po ay may isang online shop na napaglilibangan habang nasa bahay. Hilig ko din po ang makinig sa inyo, Papa Dudut, kaya naman laking pasasalamat ko na mapili ninyo ang aking kwento. Hanggang ngayon ay lubos pa rin ang aking pasasalamat sa aking asawa sa isa pang pagkakataon na ipinagkatiwala niya sa akin. At kahit na anuman ang mangyari, aalagaan ko, Papa Dudut, ang tiwalang ito at hindi ko sisirain. Sana po ay maraming kabarangay natin ang may napulot na aral sa aking kwento. Lalong-lalo na po ang mga nasa LDR. Hindi nga po talaga madali ang mapunta sa ganyang sitwasyon, pero hindi ba wala naman pong mahirap pagdating sa pag-ibig? At walang kahit na anumang oras o distansya ang dapat na maging hadlang sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Huwag tayong magpadala sa tukso para hindi natin pagsisihan sa bandang dulo. Maraming salamat and more power, Papa Dudut, at sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay, Rizalyn. Hindi madaling iwasan ang tukso, kabarangay, lalo na kapag ito na mismo ang kusang lumapit sa iyo. Pero ang sabi nga nila, kapag nagmahal ka, kaya mong labanan ang lahat ng balakid para lamang maging masaya pagdating sa pag-ibig. Sa mga taong nasa ganitong sitwasyon, ang malayo sa taong minahal ninyo ay totoong mahirap. Pero hindi po ito dahilan para maghanap ng iba para sa panandaliang ligaya. At sana ay huwag din nating kalimutan ang magtiwala dahil malaki ang nagagawa nito sa isang relasyon at huwag nating hayaang masira ito ng dahil lamang sa pagdududa. Lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan kung bakit nangyayari. Pwedeng challenge lamang ang lahat ng ito para mas maging matatag tayo. Dahil ang LDR ay para sa mga taong may malawak na pasensya at matibay na pagmamahal. #mabuhay ang mga nasa LDR. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.